Nagsagawa naman ng executive session ang Commission on Appointments para desisyonan kung kukumpirmahin ba o ire-reject ang appointment kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Pero bago po yan, muling nagisa si Yasay tungkol sa kanyang citizenship. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Connie, inaabangan pa ngayon ng pag-anunsyo ng Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs kung kinumpirma ba nila o nireject ang appointment ni Foreign Secretary Perfecto Yasay na question ng histo ukol sa kanyang citizenship. Nag-executive session ng mga miyembro ng komite kung saan nagdesisyon sila sa appointment ni Yasay, pero mamaya pa ito i-aanunsyo sa plenary. Bago sila mag-executive session, dinikdik ni Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato si Yasay ukol sa kanyang citizenship. Umamin kasi si Yasay na nag-grant ang kanyang application para sa U.S. citizenship noong November 26, 1986. At dahil dito, binigyan siya ng Certificate of Naturalization at U.S. passport. Pero giit ni Yasay, invalid ang U.S. citizenship na binigay sa kanya dahil meron siyang intensyon na bumalik sa Pilipinas para manirahan dito, nalabag daw sa U.S. Immigration and Nationality Law. Nagpadala daw siya ng affidavit noong 1993 kung saan sinasabi niyang null and void ang kanyang U.S. citizenship. Humingi ng pamanin si Yasay para sa hindi pagsabi nito sa CA sa pagdinig nitong Pebrero. Pero si Sato, hindi raw maintindihan kung bakit hindi inaamin ni Yasay na naging U.S. citizen siya, kaya binigyan nga siya ng Certificate of Naturalization at U.S. passport. Question niya kung sapat ba ang pagdeklara ni Yasay mismo na null and void ang kanyang U.S. citizenship upang mawala ang binigay sa kanyang citizenship ng Amerika. Dagdag pa ni Sato na lang si Yasay sa listahan ng U.S. government ng mga dating citizen noong February 2017. Kaya tingin ng mamabatas, nag-misrepresent si Yasay ng kanyang sarili nang tumakbo siya para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, kabilang sa pagka-Vice President noong 2010 dahil U.S. citizen raw siya noong panahong ito. Nanindigan naman si Yasay na kahit kailan ay hindi nawala ang Filipino citizenship niya at wala siyang prosesong pinagdaanan upang muling makuha ito sa kabila ng pagbigay sa kanya ng U.S. citizenship. Maraming salamat, Jam Sisante.